Maliwanag ang pahayag ni Coach Tim Cone kung bakit nasa 100% pa rin ang Gilas sa kanilang goal na manalo sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers kahit na alam naman natin na qualified na nga ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Ayaw ni Coach Tim Cone na maging pabaya at maging petics na team ang kalalabasan ng Gilas sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers dahil lang sa qualified na nga sila at hindi nga maganda ang ganitong asal ng isang team lalong-lalo na nga at naghahabol sila sa adjustment walang kay Soto sa FIBA Asia Cup kaya naman hahanap si Coach Tim Cone ng mga kombinasyon at plays na makapagbibigay ng impact na kagaya ng kay Soto Junmar combo sa loob ng paint. FIBA Asia Cup ang target ngayon ng Gilas at ang umabot sa finals hanggang sa makuha nila ang championship title, yun ang nag-iisang goal ng ating Philippine National Basketball Team kaya naman pinapanatili ni Coach Tim Cone ang magandang komposisyon at ethics nga rin ng team. Naghahanap ngayon ng solusyon si Coach Tim Cone kung paano niya magagawang mapunan ang pwesto ni kay Soto. Matik na si AJ Edu na ang papalit pero isang malaking tanong, sino na ang papalit kina AJ Edu at Junmar kung sakali na madali sila ng injury na parte na nga sa buhay ng isang basketball player. Lahat ng mga players nakakaranas ng injury sa kanilang karera sa basketball. Milora Brown talaga ang isa sa sagot sa kakulangan ng mga bigs ng Gilas team. Hindi lamang height na 6'10 ang meron siya kung hindi ay yung talento at experience sa high level competition mula sa US NCAA Division 1. Sa ngayon focus na muna ang Gilas sa kung ano ang meron sila at pagkatapos ng 13th final window ay dito pa nila titignan ang mas matinding dagdag reinforcement at adjustment sa Gilas team na makakatulong nga sa kanila sa FIBA Asia Cup. At meron pa talagang ilalakas ang Gilas, parang maganda rin na wala na munang QMB sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dagdag reinforcement na lamang siya para sa FIBA Asia Cup. Magugulat na lamang ang ibang teams na meron palang ganitong player ang Gilas. Idagdag pa natin ang maging isa sa main players sa rotation ng mga teams sa US NCAA Division 1 ay hindi ganon kadaling makuha dahil sa dami ng mga magagaling na players sa USA. Talagang masasala ng husto ang mga players at isa nga si Milora Brown sa nakalusot dito. Nakikita natin na halos magka-level sina AJ Edu at Milora Brown at posible na baka mas malaki pa nga ang magawang impact ni Milora Brown kumpara kay AJ Edu dahil sa healthy nga rin itong si Milora Brown. Walang gaanong history ng malalang injury sa kanyang karera sa paglalaro ng basketball. Muntikan pa nga na walang Dwight Ramos dahil sa injured ito sa isa sa kanilang laro sa Japan B1 B-League pero nabigyan naman ng clearance mula sa kanyang team at pwedeng maglaro para sa Gilas team sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Matcha-challenge talaga ang Gilas ngayon na walang kay Soto laban sa team ng Egypt sa Doha International Cup na kung saan gumagamit ang Egypt ng mga 7-footers sa kanilang lineup at matatangkad ang rotation ng kanilang mga bigs kaya dihado talaga ng konti ang Gilas pagdating sa rotation ng mga bigs natin. Malaking kawalan ang isang kay Soto sa team ng Gilas, yung depensa niya sa loob ng paint na napansin natin na madalas siya lang ang nakakagawa mga solid na blocks at yung hesitation nga rin ng kalaban na umatake malapit sa basket o sa shaded area dahil sa tangkad ni Kai may pressure laban sa kalaban kapag siya ang nakadepensa sa loob ng paint. Iba pa rin kapag may isang 7-footer ang isang team, mas madali itong nakakakuha ng rebound sa shaded area, madali siyang mapasahan sa mga alley-oop plays, easy puntos ika nga nila. Malakas pa rin ang Junmar AJ Edu para sa akin pero hindi nga natin mabuo-buo ang pinakamalakas na rotation ng mga bigs natin dahil sa injury na palaging hadlang sa Gilas team para magkaroon tayo ng solid at 100% na lineup. Jamie Malonzo makakatulong nga rin sa Gilas team gamit ang kanyang athletic ability, magiging mabilis sa opensa at depensa, kaya rin na makakuha ng rebound dahil maganda-ganda rin ang height ng player na ito. Kung sa lakas ng pagkuha ng rebound, pagpuntos sa loob ng paint para sa Gilas team sa international level ay kay Soto, Junmar at AJ Edu ang nakita natin na talagang sumasabay laban sa mga malalakas na players. Sa ngayon at ngayong walang kay Soto, kulang ng konti
konti ang Gilas sa mga merong height na talagang papalagan ang bigs ng New Zealand at Egypt. Talagang aasa tayo sa Junmar AG Edu combo. Palakasan at palakihan ang labanan sa loob ng paint pagdating sa FIBA at kita naman natin matatangkad talaga ang mga bigs ng kalaban at meron silang lakas para sa pisikalan sa loob ng paint. Kaya matidihado ang Gilas kapag hindi na Junmar at AG Edu ang kanilang gamit sa ngayon at asahan natin. Nababad nga rin ang dalawang players na ito sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng Chinese Taipei at lalong-lalo na sa team ng New Zealand. JB naman nakikita natin na magiging solid pa rin para sa Gilas team, tutulong sa pagpuntos, depensa at maging sa loob ng paint makikipag-agawan sa mga rebound.